Pagbabasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ni numan ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan, kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating Panginoon. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating Panginoon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig lahat doon ang may-ari ating Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig sa salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa Chapter 3 ng unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, pinaaalalahanan tayo tungkol sa isang importanteng katangian ng Diyos. At ano po yun? Na siya ay misteryo. Ang Diyos ay misteryo. Sabi dito ni San Pablo sa sulat niya sa kanila,
Kung meron sa inyong nag-aakala na marunong na siya sa mundong ito, ay ibilang niyang siya ay mangmang upang totoong maging marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Kung akala natin alam na nating lahat, hindi natin alam lahat. At para kay San Pablo, ang totoong marunong ay yung kayang umamin ng kanyang kamangmangan. Ang totoong nakakaalam ay yung alam niya na hindi niya alam. Minsan kasi gusto natin, pagpasok natin sa isang lugar, pagpasok natin sa isang silid, gusto natin maramdaman na lahat at tayo ang pinaka nakakaalam. Mas alam ko yan. Mas alam ko yan. Minsan, pag mga huntahan, pag mga usapan, aking napapakinggan sa harapan ng mga bahay, sa mga kanto, pakinggan mo, pagalingan ng mga alam, pagalingan ng karunungan, akala mo, alam nila lahat. Hindi, mas alam ko ang tungkol dyan. Ganito yung nangyari dyan, ganito yan. Palitan mga kuro-kuro, na payabangan ng kanilang nalalaman na minsan mga kathang isip lang naman at malayo sa katotohanan. Pinapaalalahanan tayo ni San Pablo na ang totoong karunungan ay pag-amin sa kamangmangan. Lalo na kung tungkol sa Diyos. Lalo na kung tungkol sa Diyos. Wala sa ating makapagsasabi, lalo na kami na mga pari ninyo, hindi namin pwedeng ipagyabang na alam namin ang lahat. Kahit pa memoryado namin ang buong Biblia, kahit pa nabasa na namin yan from cover to cover, masasabi ba namin na alam namin ng lahat tungkol sa Diyos? Masasabi ba dapat namin na hindi namin kailangang matuto pa dahil kilala namin lahat tungkol sa Panginoon? Hindi po. Ang Diyos ay misteryo. At kahit anong pagsisikap nating makilala siya, ang maaabot nating pag-unawa sa Kanya ay kaparanggot pa rin kumpara sa Kanyang pagkadakila. God is greater, far greater than our understanding, conceptualizations, and notions of Him. Huwag tayong mahulog sa tukso na dahil may nalalaman tayo tungkol sa Diyos, alam na natin ang lahat sa Kanya. Ang Diyos ay misteryo. At ito ang matindi, mga kapatid. Kung ang Diyos na lumikha sa atin ay misteryo, alam nyo ba, tayong mga tao na nilalang niya ay misteryo din. Bakit kasi ayaw natin ng misteryo? Ayaw natin na mangmang tayo. Ayaw natin na hindi natin alam. Natatakot kasi tayo na pag di natin alam, hindi natin makokontrol. Natatakot tayo na pag may bahagi na hindi natin nauunawaan, baka di na rin natin mapanghawakan. We're afraid that if we cannot grasp, we cannot manage. But God is a mystery. Katulad ng tubig ang Diyos, katulad ng buhangin, kapag lalo mong hahawakan, lalong aalpas sa iyong mga daliri at kamay. At sa huli, wala tayong mahahawakan pa, kakatikom ng ating mga kamao. Kaya ano ang dapat na ugali ng tao?
aminin ang kanyang kamangmangan, manatiling bukas sa pagbukal ng katotohanan. God is a mystery means God is beyond our understanding. And what is our understanding? What is our response to mystery? Maybe not understanding, but love. Kung ang Diyos hindi lubos maunawaan, minsan ang pwede na lang nating gawin ay mahalin. Mahalin. Tapusin ko sa isang kwento, no? May kausap akong isang magulang kailan lang na ang anak niya ay teenager na. Kayo, mga nakikinig sa akin ngayon, ng mga parents ng mga teenagers, gets nyo siguro tong kwento ng kausap kong ito noon. Sabi niya, Father, hindi ko na po alam ang gagawin ko sa aking anak na binata. Kailan lang nag-away kami, nasigawan niya ako, wala naman akong alam na masama akong ginawa. Pero hindi ko na po talaga maintindihan. Hindi ko po siya makontrol. Pinagsasabihan ko naman, binibigay ko ang lahat, hindi ko siya pinababayaan. Lahat ng gabay, paalala, pagkalinga, inubuhos ko naman, pero bakit parang ganun pa rin? Tinanong ko siya, sabi mo wala ka nang magawa. Ang totoo may ginagawa ka. May ginagawa ka pa para sa kanya. At ginagawa mo pa rin. At di ko pa sinasabi siya na ang nagsabi. Sabi niya, oo, Father. Wala na akong magawa sa kanya, kundi mahalin lang. Nanay ako eh. Sabi ko, tama ka. Tas sinunod niya pa. Ganon din kasi ang ginawa sa akin ng tatay ko noon. Kahit anong pagsuway ko, mahal niya pa rin ako. Kung ang ating kapwa-tao, misteryo, ano pa kaya ang Diyos? Pag di mo na kayang unawain, minsan pwede mo lang mahalin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat Ikaw ay misteryo. Lagpas sa aming pag-unawa, lagpas sa aming paghinuha. Turuan mo kami at tulungan na sa halip na Ikaw ay unawain, lamang Ikaw ay aming mahalin. Ikaw lagi at Ikaw lamang.